Hello, beautiful people! Ako po si Veng Bartolabak and welcome to my channel. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga pros and cons ng paggamit ng travel agency kumpara sa pagplano ng sarili mong trip o yung tinatawag nating do-it-yourself or DIY. Alamin natin ngayon kung alin ba talaga ang mas praktikal at sulit, lalo na para sa mga Pinoy travelers kaya natin. Please stay up to the very end kasi may bonus ako sa inyo. Magbibigay ako ng isang sample computation para sa 3 days and 2 nights trip sa Hong Kong kasama ang Disneyland Adventure para isa-isang family of 3. Ikukumpara natin mamaya apples to apples ang gastusin kapag sila ay gagamit ng travel agency o kung sila ay magdi-DIY. Bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-like, or mag-comment sa aking video. So, let's get started. Ang pagpaplano para sa isang trip ay masasabi natin na stressful pero exciting. Lalo na kung ikaw yung planner ng tropa or ng family, nakaka-stress talaga. Kahit sabihin pa natin na dahil sa technology ay isang click lang nakakabook ka ng eroplano, ng hotel, ng tour package, etc. Na kung iisipin ay ang dali na sana ng buhay ngayon dahil nga lahat online na. Nakaka-overwhelm pa rin kasi all the available choices are right in front of you. At dahil hindi mo naman talaga kabisado yung pupuntahan mo, kinakabahan ka pa rin kung tama ba talaga tong ginagawa mo o yung pinipili mo. Kapag nagta-travel tayo o nagbabalak tayong mag-travel, dalawa ang options natin. Una, gumamit ng travel agency at pangalawa, mag-DIY or mag-do-it-yourself. Parehong may benepisyo pero pareho ding may matatawag na downside. So una, pag-usapan natin ang mag-DIY or do-it-yourself. I believe marami sa ating mga Pilipino na ganito ang style. Ito yung para sa mga tao na gusto nila ay fully in control sila sa kanilang biyahe at syempre para sa mga gustong mag-save sa budget. Ano-ano ba ang kagandahan ng mag-DIY? Bakit kaya mas trip ito ng maraming Pilipino? Una, gaya ng nabanggit ko na kanina, mas cost-effective ang mag-DIY. Mas napapamura ka kasi ikaw yung nagbo-book ng iyong flights at hotel. Karaniwan sa atin ganito yung paniniwala and I think marami talagang paraan na makakatipid ka kapag ikaw ay nagdi-DIY. Nakakapili ka ng murang hotel, pwede ka rin maghanap ng short stay rentals, pwedeng marami kayong mag-share sa isang apartment na allowed ang short stay, pwede kayong mag-bus or mag-train versus naka-private van kayo or naka-private coach. So maraming paraan na makatipid. Number two, mas may flexibility ka. Pag sarili mong lakad o plano, mas may freedom ka to change your itinerary anytime. Kung magbago ang isip mo about a certain tour spot, pwede mong palitan. Kung type mong pumunta sa ibang destination, okay lang din. Kung type mong matulog lang, pwede rin. Madaling baguhin ang iyong schedule kasi sarili mong lakad niya. Number three, you can have your own personalized experience. Pwedeng-pwede ka mag-explore based sa sarili mong pace at makadiscover ng new places na hindi kasama sa usual tours. Mas may freedom ka na pasukin ng mga kalsada na hindi ganong nararating ng mga turista. Kung gusto mo makipagkwentuhan lang sa locals, pwede. Kung gusto mong kumain lang, or kung ang type mo ay mag-selfie lang na mag-selfie sa isang place dahil sobrang ganda, pwede mong gawin yun. Number four, sense of adventure. You have a sense of adventure and fun dahil may konting risks na involved. Kung maligaw ka, kasama sa experience yon, kasama sa fun, tatatak pati sa memory mo. Diba? So parang medyo may uncertainty. Some people gusto nila yun na medyo may konting uncertainty sa kanilang adventure. Adventure nga na tinatawag. So, nag-e-enjoy sila, naaaliw sila sa ganon. Ano naman ang downside ng DIY? Okay, ito naman yung mga downside niya. Una, mas time-consuming siya. Maraming oras ang kailangan para mag-research at maibuk ang lahat.
At hindi lang yon, even pagdating mo sa area, you also consume more time kasi maghahanap ka ng masasakyan, pipila ka sa mahabang pila, hahanapin mo yung lugar kasi hindi mo naman kabisado yung area. Kapag may dala kang bata o senior citizen, mas mahirap din. No? Kaya, mas time consuming siya, both before the travel and during the travel. Number two, stressful. Kasi ikaw nga lahat ang gumagawa ng arrangements at solutions sa mga problem na may encounter mo. Yun lang pamimili ng tour sa Klook, nakaka-stress na kasi overwhelming sa dami ng choices. Malilito ka at nakakapagod tingnan. At may sense of uncertainty nga kasi baka mamaya yung napili mo magkakalayo pala, so pagdating mo doon, mahirap to go from one place to another. Baka masayang yung isang tour na binayaran mo dahil malayo palang puntahan, so ginive up mo na lang. Number three, no immediate support. Kapag may issue during the trip, ikaw mismo ang mag-aayos nun. Halimbawa, nadukutan ka at nandoon ang passport mo, credit cards mo. Kahit may insurance ka pa, kailangan mo ng police report to be able to claim your insurance, di ba? Ikaw mismo ang maghahanap ng police station. O kung halimbawa may nangyari, let's say, nadapa ka, kailangan mo ng first aid. So, ikaw ang maghahanap ng clinic or ng hospital para sa first aid. Pero kung may travel agency ka, yung tour guide nyo mismo ang sasama sa'yo sa police station or sa hospital, kung ano man yung kailangan, tutulungan ka niya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang paggamit ng travel agency. Kung busy kang tao o kaya first time ang bibisita sa isang lugar, lalo na yung hindi pa gaanong napupuntahan ng Pilipino, o kaya may anak ka na maliliit o may kasama kang senior citizen, baka mas maganda ang travel agency para sa iyo. So tingnan natin ngayon ang ilang pros and cons ng paggamit sa kanila. Unahin natin ang mga benepisyo ng paggamit ng travel agency. Number one, convenience. Hindi sasakit ang ulo mo sa pagplano at pag-book. Lahat kasi ang travel agency na ang mag-aayos. From the flights, to your hotels, to your tickets, hanggang sa tours. Minsan nga pati sa pagkain. Tapos may sarili kang private coach. Hindi mo iisipin paano pumunta sa isang lugar, hindi ka maliligaw, hindi sasakit ang mga legs mo sa paglalakad kung saan-saan, hindi siya super nakakapagod kasi nakakapahinga ka sa coach habang bumabiyahe kayo. Number two, time efficiency. Hindi mo kailangang gumugol ng maraming oras sa pag-research at pag-book ng bawat detalye ng trip. Hindi mo kailangang gumugol ng oras sa paghahanap ng isang tourist spot. Dahil nga may sarili kayong coach, posibleng mas malayo ang mapupuntahan mo kesa mag-DIY lang. Halimbawa, merong tour package sa mga travel agency na pupunta kayo sa 5 bansa sa Europe sa loob ng 9 na araw. Kung DIY ka, baka kulang ang 9 days para mapuntahan mo ang 5 bansa sa Europe. Number three, expertise. Ang mga travel agency at travel partners nila ay mayroong mahahalagang kaalaman sa mga destinasyon na gusto mong puntahan. Mas kabisado nila yung lugar at mabibigyan kanila ng historical background about a particular tourist spot. Alam nila ano ang mga must visit sa isang country. Number four, assistance. Kung may problema man during the trip, nandiyan ang travel agency at kanilang travel partner doon sa area para tumulong sa inyo. Alam nila kung saan pupunta at sinong tatawagan kung magka-eberya. Halimbawa, kailangan mo ng doktor o kailangan mong pumunta sa police station. Alam nila ang gagawin at sasamahan ka nila doon. At ang tutulong sa'yo, totoong tao, real person. Unlike for example, through an app ka lang nag-book, paano kung magka-problem? Paano kung nagkaroon pala ng technical glitch nung time na nag-book ka? Ang hirap kumontak doon sa app developer o doon sa company.
So ano naman ang downside ng travel agency? Una, cost. Ito ang paniniwala ng marami. Karaniwang paniniwala, mas mahal ang travel agency dahil sa nagcha-charge sila ng service fee, which is true naman. Meron talagang service fees ang travel agency. Kasi in order to provide the benefits, syempre, they spend time, money, and people para maibigay yun sa inyo. Pero later, sa sample computation na ipapakita ko sa inyo, malalaman natin kung totoo bang mas mahal ang travel agency. Number two, na downside, less flexibility. So fixed ang itinerary, hindi ka pwedeng magbago. So hindi pwedeng magbago ang isip mo unless private tour package yung kinuha nyo. Mahirap mag-adjust on the spot lalo na kasi may mga kasama kayong ibang tao sa tour. Number three, limited choices. Minsan, limitado ang hotel at tour options based on their partners. Kasi yung mga travel agencies, they have partners in different destinations. So, limited minsan yung now-offer na hotel at tour sa inyo. Ngayon, ikumpara natin ang gastusin o costas kapag gumamit ng travel agency versus DIY. So para ma-compare natin ng maayos, dapat apples to apples. Ibig sabihin kung anong meron yung isa, meron din dapat yung kabila. Hindi pwedeng itong isa naka-private coach, yung kabila naman naka-bus. So kunwari, ang gagawin natin sa ating example ay family of three, two adults, yung magulang, and one child na 4 years old without bed na yon. Date of travel, August 2 to 4, 2024, at ang hotel na pinili nila ay Panda Hotel. Ang gagawin nating basis is yung ino-offer ng travel agency. So usually, ito ang mga inclusions nila. Round-trip airfare, hotel accommodation with breakfast. So bibigyan kayo ng 20 Hong Kong dollars per day per pax, except yung sa bata. Round-trip airport or hotel transfers, round-trip transfer to Disneyland and back to the hotel, and half-day city tour. So gusto ko lang i-declare na ginawa ko to noong gitong May 16, 2024. So dyan ako nag-research, tinignan ko sa Klook, tinignan ko sa booking.com, tinignan ko yung Cebu Pacific. Lahat yun ginawa ko ng May 16, 2024. I'm sure ang tanong ninyo, makatotohanan ba yan? Makatotohanan po yan at base yan sa mga pricing sa kasalukuyan. Pero disclaimer lang po, iba-iba ang travel agencies, no? May mga ahensya na medyo mas mataas mag-markup, meron naman na sakto lang. So ang computation na binigay ko po sa inyo ngayon ay base sa aking karanasan. At of course, kung kayo ay magdi-DIY, mas may flexibility kayo na gumawa ng paraan para makatipid. Para sa mga nag-iisip naman na mag-travel agency, hindi naman kayo lugi dahil convenience, time efficiency, assistance, and expertise naman ang ibinibigay namin sa inyo. Ang desisyon kung kayo ay magdi-DIY o gagamit ng ahensya ay depende sa mga pangangailangan ninyo, prioridad, personality, lifestyle, life stage, at of course sa inyong budget. Okay, so till next time, thank you and please don't forget to subscribe, like, or comment down below. Bye!